Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Nako, eto pong mga tulfo mga kababayan ay pinadidisqualify. Ayan, ayon po sa COMELEC, meron pong nakafile o meron pong nagfile ng DQ case, disqualification case, laban kay Tulfo, sa kapatid niya at sa ilan sa kanyang mga kamag-anak. Ito mga kababayan sino ba ang sinampahan ng disqualification case? Unang-una syempre, ito si Representative Erwin Tulfo na tumatakbo bilang senator. Jocelyn Pua Tulfo. Ano po ito kasamahan ni Erwin Tulfo dyan po sa ACT-CIS party list. At itong si Jocelyn Pua Tulfo ay syempre tumatakbong muli bilang congressman. Ito ding si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Kasama po siya sa sinampahan ng disqualification case. At etong si Wanda Tulfo Teo, mga kababayan, former tourism chief. At itong si broadcaster Ben Tulfo, mga kababayan. So ilan yan sila? 1, 2, 3, 4, 5. Grabe naman yan. Ang dami. Ang daming nga Tulfo tumatakbo. Sana all. Grabe mga kababayan, 5 Tulfo. Meron pang isang Tulfo na nandyan na sa Senado, si Rapi Tulfo. Tapos, kapag nanalo lahat ng mga ito, grabe, 6 po ang Tulfo dito po sa sa ating gobyerno. Kung sakali mang manalo itong mga to, magiging 3 po ang senator na Tulfo. Magiging 2 po ang congressman. Hindi ko alam kung ano tinatakbo nito ni former tourism chief Wanda Teo o Tulfo Teo, mga kababayan O si Erwin daw, senatorial candidates. O si Wanda pala, nominee ng Turismo Party List. So magiging congressman pala to. So mangyayari, pag nagsipanalo ito, 3 congressman o 3 mambabatas dyan po sa House of Representatives at magiging 3 na po ang magiging mga Tulfo sa Senado. Grabe naman yan. Talagang one big happy family na. Grabe mga kababayan. Sino nagpetisyon? Ang nagpetisyon si Virgilio Garcia. Sabi niya, being a member of a political dynasty, yan po ang reason for disqualification. At meron ding petisyon si Garcia. Tungkol naman dito sa citizenship issue ni Erwin Tulfo. Kasi merong merong issue to sa citizenship di ba? Ito nga ay naging American citizen dati. At meron pang ang issue na nag-TNT. Ito mga kababayan, nagtago-tago dyan. Tapos ang dahilan niya ay para daw sa pamilya. So pinapilitan daw siyang mag-TNT para magtrabaho. At kasi kapag TNT ka, ibig sabihin illegal ka. Illegal alien ka dun sa bansang Amerika. Ibig sabihin, nilabag niya ang batas ng Amerika, mga kababayan. Nag-TNT siya, pero ang sabi niya, ginawa ko lang naman yun dahil sa pamilya ko Naiiyak pa nga siya dati. Sabi niya mga kababayan, ginawa ko naman yun para sa pamilya ko Diba? Gawin naman natin lahat para sa pamilya natin Kaya kailangan ko magtrabaho So, yung dahilan niya, mga kababayan. Pero alam niyo, sa totoo lang Mr. Erwin Tulfo, sa totoo lang, hindi mo pwedeng i-justify yung mali at gagamitin mo yung pamilya mo. Mali pa rin yun mali pa rin yun. Lalong-lalo na, ikaw ay public servant. Ano kung gayahin ka? Gagawa ka ng katarantaduhan o labag sa batas. Dadahilan mo dahil sa pamilya? Ganun naman ang sinasabi ng mga mga snatcher Diba? Ganun ang sinasabi ng mga scammer, mga snatcher, mga manluloko. Sinasabi nila, nagawa lang po namin to kasi para sa pamilya. O di pare-parehas na kayo. Diba, Mr. Erwin Tulfo? Sana nanahimik ka na lang, hindi mo na ginastify yung mali mo kasi lumalabas, ginagawa mong tama yung mali. Hindi po ganun. Ang mali po yan. Dapat nag-sorry ka na lang. At hindi mo niya ginastify yung pagkakamali mo. Biray mo, sinabi mo pa na para sa pamilya ko Ginawa ko para sa pamilya ko.
Kalokohan naman yung sinabi ni Erwin Tulfo na yon. So yan mga kababayan. Nako po, 5 tulpo ang sinampahan po ng disqualification case. Sa totoo lang mga kababayan, sa tingin ko lang, hindi naman siguro masasampahan to sila o lalo-lalo si Erwin Tulfo ng disqualification case kung hindi siya pumapasok sa survey. Diba? Siguro kung kung siguro 15, 16, 17, 18 at hindi pumapasok sa top 12, malamang hindi naman sasampahan to ng disqualification case eh. Bakit sinampahan ng disqualification case? Kasi nga, front runner. Halos lagi sa lahat ng survey mga kababayan ay number 1 si Erwin Tulfo. Tapos itong si Ben Tulfo ay mahabol din eh. Kadalasan kasama rin sa top 12. So yan po siguro ang dahilan kung bakit nag-file ng disqualification case. Ito pong nag-file. Dapat nga makita natin sino ba ang nasa likod nito. Malamang meron yan eh. Posibleng wala eh. Ano yun? Paggising ni ano pangalan nun? Paggising ni Virgilio Garcia. Naisip niya agad na sampahan ko nga ng kaso to kasi may mga issue to saka ito ay nagiging political dynasty na. Biruin mo 5 tulpo. Meron yan mga kababayan. Sa tingin ko mga kababayan, merong nasa likod nito na galit sa mga Tulfo. Galit sa mga Tulfo to kaya nagsampa ng disqualification case. Tanungin mo si Attorney Libayan. Attorney Libayan, kilala mo ba? Baka kilala mo ang may pakana nito, ha? Hindi ko kasi kilala to si Virgilio Garcia eh. Pero malamang baka kilala to ni Attorney Libayan. Attorney Libayan, kamusta? Natutuwa naman ako kay Attorney Libayan kasi best friend ni Rapi Tulfo yan. Best friend ni Rapi Tulfo yan. Kulang na lang, magsabunutan yan dalawa na yan eh. Puro yabangan din eh. Siguro sarap panoorin niya pag nagsabunutan yung dalawa. Ayun nga mga kababayan, abangan natin kung ano ang kahinatnan nito. Petition to disqualify dyan sa COMELEC, issue ng citizenship at political dynasty. Malamang kalaban ni Tulfo ang may pakana niyan. Mga hindi natin alam kung kakampi nila na nagkaroon ng tolonggesan. Kaya naman talagang kalaban nila at ayaw pagpanalunin itong mga Tulfo dyan po sa kanilang kampanya o kanilang pangarap na maging mga senador at mga congressman, mga miyembro ng House of Representatives. Ayan mga kababayan. Totoo naman yun eh. Talagang talagang politically motivated to. Huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong maglokohan. Sasabihin nila, hindi. Dahil talagang may issue at talagang dahil political dynasty na yan. Hindi po. Yan po ay politically motivated. Meron pa kayong ganun. Obvious yan. Na merong gustong guluhin itong mga Tulfo mga kababayan. Kasi nga, lagi na doon si Erwin Tulfo, mga kababayan, number 1 eh. Kahit iba't ibang survey, Pulse Asia, SWS, ano pa ba yung mga Publicus, lahat mga kababayan, lahat ng lehitimong survey firm, lumalabas, number 1 si Tulfo. Sabi nga niya nagbibilang na nga ito ng sisiw, hindi pa basag ang itlog eh. Sabi niya, bakit hindi ka bumoto? Hindi siya bumoto mga kababayan sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi siya bumoto. Ang dahilan niya. Dahil baka pag para daw, pag siya ay isang senator judge na, walang bias. Para walang masabi sa kanya. Biruin niya, tagal-tagal pa hindi pa siya nagiging senator. Iniisip na agad niya na magiging senator judge siya. Dahil nga, base dun sa survey na naglalabasan na para bang sureball siya na mananalo siya. Subukan kaya natin na ilaglag to. Mga kababayan. Malakas po talaga no? Kasi pag tinawag na Tulfo, nadadala ni Rapi Tulfo Si Rapi Tulfo naman, dati maingay dyan sa Senado, ngayon tahimik na rin Biglang tumahimik ang buhay nito Di ba? So parang siguro tinatangay na rin ang agos dyan sa Senado. Hindi na siya yung katulad dati na talagang pag dyan, kipagsagutan siya. Pero ngayon parang
Pagdating sa ibang issue, selected issues mga kababayan sa ibang issue, maingay siya. Pagdating sa ibang issue, tahimik siya. Di ba? Ganun na si Rapi Tulfo ngayon Kaya medyo nag-iisip na nga yung mga taong bayan. Ano nangyari kay Rapi Tulfo? Mukhang sumasabay na sa Agos etong si Rapi Tulfo. 'Di ba? Tapos itong madadagdagan pa ng dalawang Tulfo, mga kababayan, si Erwin at etong si Ben Tulfo. Ano sinasabi ba ng ating mga kababayan? Basahin ko lang ilang komento bago tayo magtapos. Good business for Tulfo's family. Naginegosyo na ba? Itong politika? Negosyo na ba? Itong pagiging government servant? Naku, sana naman, wag naman ganun. Sana, ang reason nyo, kaya kayo tumatakbo para maglingkod sa bayan. Mga Tulfo, 5 kayo, mag-6 na kayo kung sakali man. Dapat ang dahilan ninyo, kaya kayo tumatakbo para maglingkod sa bayan, tulungan ng bayan. Hindi gawing negosyo etong gobyerno. Diba? Mga kababayan, bantayan nga natin itong mga Tulfo na to. Kasi yun ang dapat dahilan ninyo ang maglingkod sa bayan. Hindi tulonggisin ang bayan at gawin yung negosyo ang pwesto ninyo sa gobyerno. Dahil dyan, si Vilma Santos din daw, isama nyo na. Kasi mga kababayan dyan sa Batangas, grabe rin Sino na mga kasali dyan? Si Vilma, si Lucky, si anak pa na isa nilang na anak, Recto, walang nga talaga. Sa Las Piñas, isama mo na rin. Sa Las Piñas, Aguilar, Villar, Aguilar. Wala. Sa Cavite, isama mo na rin, Total, napag-uusapan niya mga dynasty na yan. Mga Revilla, mga halos lahat, mga anak nila, nandiyan na rin Diba? Remulla. Walang iya naman. Halos lahat mga kababayan. Ang dami na pong political dynasty. Isama nyo, wag nyo si Tulfo lang. Reklamo nyo lahat. Ano pa? Sabi ng iba dito, si Rafi lang okay na. Yung iba, puro yabang lang. Galit na tuloy ating mga kababayan. Puro yabang lang daw yung iba. Nagiging family business na sila. Then slowly being eaten by the system as reflected on how the son, a congressman, repeatedly used the exclusive bus lane. Ayan, pati yung bus lane, nasilip. Kasi kayo, mga public servant, dapat kayo ang unang sumusunod sa batas. Huwag yung porky congressman na kayo, porky yung mga senator na kayo, ilalabagin nyo ang batas. Halimbawa, tinitingnan namin kayong halimbawa, mga example kayo. Tapos tama nga naman, dadaan ka sa bus lane. Kami, pag dumaan ng bus lane, huli agad, multa agad. Pero yung mga tulongges sa mga public figure, mga opisyal ng gobyerno, pag dumaan dyan, wala lang. Diba, tama naman yung nakita ng ating kababayan. Ano pa? Parang ayaw nila no? Ayan halos lahat ang binabasa ko. Yes, please don't vote for them. Ayaw din nila talaga. Zero vote for them and their selective justice. Meron daw selective justice sa itong mga Tulfo. No to political dynasty. Isama na din si Rapi Tulfo mapaalis sa pwesto. May finality na from Supreme Court sa libel cases pero nakaupo pa din as senator. Yan nasisilip na pati si Rapi Tulfo. Meron naman nagtatanggol dito. Tatanggol ba to? Teka, bakit sa Tulfo lang sinasapalang issue ng political dynasty? Kung tutusin, mas maraming apelido dyan. Ang mga politiko ang dihamak na literal na buong angkan ng bitbit at nagkakampihan. Tama, nabanggit sa saligang batas na hindi pwede ang magkakamag-anak pero kailangan mo ng maisampang batas para ma-implement ito. Tao ako ni Bitag. Kaya nga siya independent candidate. He will not serve the interest of his brother. Sa patunayan niya na yan. Let people decide who to vote and kung ayaw niya kay Bitag, edi wag. Eto kakampi. Inamin naman niya na siya'y tao ni Bitag. Talaga yung pagtatanggol niya si Ben Tulfo. Diba? They are after the money, not to serve the country. Yan. Kaya sabi ko nga diba? Kayo naman, mga Tulfo, nagtatakbuhan na kayo kung ano-anong posisyon, congressman, senator. Sana naman, yung pagtakbo ninyo, hindi para sa ano sabi? Para daw sa pera. Sana wag naman.
At wag naman sanang gawin yung negosyo ang ating gobyerno. Dapat kaya kayo nandyan para para maglingkod sa bayan. Makatulong kayo sa bayan, iangat ninyo ang antas ng ating pamumuhay kahit konti lang. Hindi naman namin sinasabing gusto naming yumaman. Hindi namin na sinasabi na gusto naming maging magkaroon ng sasakyan, ng house and lot na dyan po sa Forbes Park. Hindi. Ang gusto lang po namin, mabigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-ipon naman. Bigyan nyo kami ng mataas na sweldo para hindi every time na may birthday kami, mangungutang pa kami para lang mairaos ang aming birthday, yung birthday ng aming mga anak. Diba? Okay na sa amin yun na pagdating ng birthday ng aming mga anak, meron kami makukuha kasi nakapag-ipon kami. Paano ba kami makakapag-ipon? Siyempre, kapag mas malaki ang pumapasok na sweldo kaysa doon sa gastos, nangyayari. Mas malaki pa gastos namin dahil sobrang mahal ng mga bilihin. Di ba pwede? Total, dami nyo na mga tulpo. Ilan kayo? Voltis 5 na ata kayo. Pwede na kayo mag-team Pwede na kayo magtayo ng volleyball dyan sa dyan sa gobyerno. O baka pwede naman kayo kung magiging 6 kayo. Baka pwede naman na magtulong-tulong kayo para sa bayan, para sa mga taong bayan. Huwag naman yung kanya-kanya kayong kurakot. Kanya-kanya kayong bulsa. Sana naman wag po ganun, mga tulfo. So yan, abangan natin kung ano mangyayari mga kababayan dito po sa isinampang disqualification case sa mga tulfo. At nasilip na rin si Rapi Tulfo. Abangan natin kung ano mga magiging development dito po sa kasong o sa petition na isinampa yan po sa COMELEC na disqualify. Lahat po hindi lang po isa. Lahat po ng tulfo na tumatakbo. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.